Mga ka-idol, welcome back sa ating YouTube channel Kuya Ers. Simulan natin ito ng maayos at malinaw. Itong isyong kumalat tungkol kina Mikoy at Berador, maraming haka-haka, maraming tanong, at syempre maraming emosyon. Pero bago tayo maghusga, mahalagang balikan muna kung saan talaga nagsimula ang lahat. Si Mikoy, nakilala ng marami bilang katandem ni Krista sa My Kris serye, ay naging sentro ng usapan matapos lumabas ang tanong kung may nilabag ba siyang rule sa isang community. Sa kabilang banda, andyan si Berador, presidente ng Karipa, na natural lang na magpaalala at magbantay sa kaayusan ng organisasyon. Ngayon mga ka-idol, gusto kong linawin agad, ang pagpapaalala ay hindi agad pag-atake. Kapag ikaw ay may responsibilidad bilang presidente, tungkulin mo talagang magsalita kapag may nakikitang dapat linawin. At ganun din sa panig ni Mikoy, hindi rin ibig sabihin na kapag may issue, ay may masamang intensyon na agad. Maraming netizens ang nagsabi na parang ginamit daw ni Mikoy ang pangalan ng community. Pero kung titignan natin ng mas malalim, makikita natin na hindi ganun ka-simple ang sitwasyon. May paliwanag si Mikoy, at ito ay tungkol sa limitasyon sa resources, partikular sa cameraman. Hindi lahat ng content ay may buong production team, minsan kaibigan lang ang available. Dito pa lang, makikita na natin na ang issue ay hindi black and white. Hindi ito usapin ng sinadya laban sa hindi sinadya, kundi usapin ng kakulangan ng malinaw na koordinasyon. At sa ganitong mga pagkakataon, ang pinakamahalagang hakbang ay pag-uusap, hindi parinagan. At yan ang magandang nangyari, nagkita sila sa personal. Hindi sa chat, hindi sa comments, hindi sa live rant. Isang harapang usapan. Dito pa lang, panalo na agad ang respeto. Mga ka-idol, dito na pumapasok ang pinakaimportante sa lahat, nagkita si Mikoy at Berador ng personal. Sa panahon ngayon na konting issue ay ginagawang content agad, bihira na yung pinipiling ayusin ang problema offline. Kaya malaking puntos ito sa dalawang panig. Hindi ito meeting para manambat. Hindi rin ito usapan para magpataasan ng boses. Isa itong mahinahong pag-uusap kung saan parehong panig ay nagbigay ng paliwanag. Si Berador, bilang presidente ng Karipa, ay ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa rules, hindi dahil gusto niyang manghila pababa, kundi dahil kailangan ng malinaw na sistema. Sa panig naman ni Mikoy, ipinaliwanag niya na wala siyang intensyong lumabag. May mga pagkakataon talagang nagiging praktikal ang desisyon, lalo na kung limitado ang tao at gamit. At malinaw na sinabi niya kung bakit mga kaibigan lang ang naging cameraman sa ilang pagkakataon. Hindi ito palusot, ito ay konteksto. Ang maganda rito mga ka-idol, nakinig si Berador. Hindi siya nagsara ng isip. At si Mikoy naman, hindi nagmatigas. Dito natin makikita ang maturity ng parehong panig. Walang drama, walang paglalabas ng galit sa publiko, walang pagdadamay ng ibang tao. Ito ang klase ng resolusyon na bihira nating makita online. Kaya kung may nagtatanong kung tapos na ba, sa puntong ito, masasabi nating naayos na ang dapat ayusin. Hindi lahat ng problema ay kailangang may winner at loser. Minsan, sapat na ang malinaw na pag-uusap. Ganun nyo ako ganun nyo ako pagtanggol. Ayoko na. Hindi ako magko-comment. Ay, huwag nyo pong ganun, huwag ganun. Mas okay pa rin po yung tinitingnan nyo po yung mga ano natin. Yung mga nagagawa po nating kabutihan. Yun na lang po ano nyo. Huwag naman yung ano. Oh, wala tayong ano dyan ng ano natin, ang focus natin ang focus natin yung channel natin kung paano tayo mas paano mas improve yung aking channel, 'di ba? Paano tayo para mas madagdagan pa po yung mga beneficiaries ko. Sabi nga ni Kuya July na nasa pag-uusap na lang kayo ni Kuya Balatara para matapos. Oh, tama naman po. Alam mo talaga kapag may gustong kapag may pinipiling tao lang sinusuportahan, hindi nakikita yung ay, ewan. Pero wag na lang po sana kayo mag-comment, wag na sana kayo makipag-away. Hayaan nyo na lang po akong ako na lang po yung mag-aayos. Hayaan nyo na lang po ako yung umayos ng kumbaga nagawa kong gusot. Kung kailangan ko po mag-apologize,
sa mga hindi naman mahirap kung gawin yun. Ngayon mga ka-idol, ako naman tayo sa tanong ng marami, ginamit ba ni Mikoy ang community? May plano ba siyang bumukod? May nilabag ba talaga? Kung pagbabasehan natin ang aktwal na nangyari, ang sagot ay wala tayong ebidensya para sabihing may masamang plano. Ang meron ay mga interpretasyon ng netizens na hindi nakasaksi sa buong usapan. At dito tayo dapat maging maingat. Hindi lahat ng nakikita sa thumbnail o naririnig sa chismis ay buong katotohanan. Minsan, isang angle lang yan. At kung titingnan natin ang kilos ni Mikoy, hindi siya umiwas, hindi siya nagtago, at higit sa lahat, humarap siya. Ang taong may tinatagong masama, kadalasan ay umiiwas sa ganitong klaseng pag-uusap. Sa panig naman ni Birador, malinaw na hindi rin niya pinalaki ang issue. Kung ang goal niya ay manaira o mag-patfriend, sana ginawa niya ito sa mas maingay na paraan. Pero hindi, pinili niyang kausapin ng direkta si Mikoy. Ibig sabihin, ang intensyon ay ayusin, hindi ipahiya. Kaya sa mga netizens, sana matuto rin tayo, huwag agad humusga. Hindi lahat ng isyo ay may kontrabida. Minsan, may 2 taong parehong may punto, parehong may pagkukulang, at parehong handang mag-adjust. Mga ka-idol, sa huli, ano ang aral sa nangyaring ito? Simple lang, communication is key. Hindi lahat ng isyo ay dapat ginagawang gulo. Kapag may tanong, magtanong. Kapag may paalala, makinig. Kapag may paliwanag, pakinggan ng buo. Ang Mike Chris serye ay tuloy. Ang Karipa ay tuloy. Walang nasirang pangalan, walang naapakang dignidad. Ang nangyari ay isang halimbawa kung paano dapat hinahawakan ang issue, may respeto, may pakikinig, at may malinaw na intensyon. Kaya sa mga nagtatanong kung ano ang plano ay malinaw, magpatuloy ng mas maayos at mas malinaw ang boundaries. Walang hiwalayan, walang bangayan, walang paninira. At bilang content creator, ito rin ang responsibilidad natin, magbigay linaw, hindi gasolina sa apoy. Hindi lahat ng isyo ay kailangang gawing toxic. Minsan, ang pinakamagandang content ay yung may aral. Hanggang dito and masamang galang mga ka-idol. Kung may natutunan tayo sa kwentong ito, sana dalhin natin sa araw-araw, konting unawa, konting respeto, at mas maraming maayos na usapan. Mga ka-idol, bago tayo magtapos, gusto ko lang ulitin ang pinaka-importante sa lahat ng napag-usapan natin ngayon. Ang nangyari kina Mikoy at Birador ay hindi kwento ng bangayan, kundi kwento ng pag-uusap at pag-uunawaan. Sa panahon na konting isyo ay ginagawang away, magandang makita na may mga taong pinipiling ayusin ang problema ng tahimik at maayos. Hindi lahat ng pagkakamali ay sinasadya, at hindi lahat ng paalala ay may masamang intensyon. Minsan, kailangan lang talaga ng malinaw na komunikasyon para matapos ang lahat. At dito, malinaw na pinili ng 2 panig ang respeto kaysa drama. Kaya sa mga patuloy na nagmamasid at nagmamahal sa Mike Chris serye, at sa mga sumusuporta sa Karipa, makakaasa kayo na mas magiging malinaw at maayos na ang mga susunod na hakbang. Walang kailangang kampihan, dahil ang mahalaga dito ay naayos ang dapat ayusin. Bilang content creator, responsibilidad din natin na maghatid ng kwento na may aral, hindi yung nagpapalala ng gulo. Sana sa video na ito, nakita ninyo ang buong larawan, hindi lang isang anggulo. Maraming salamat sa panunood mga ka-idol. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng mahinahong reaction at malinaw na paliwanag, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ingat palagi, at piliin natin lagi ang respeto at pagkakaunawaan.